ang hanap mo ay the one, maaari raw pumunod sa puwang sa iyong puso ang mga artificial intelligence o AI chatbot. Pero paalala po ng mga eksperto, hinay-hinay at huwag basta ma-fall in love sa AI boyfriend o girlfriend. Yan ang tinutukan ni Von Aquino. Sa panahon ng artificial intelligence o AI, mas napapadali ang pamumuhay. Research and essays? Check. It's your girl, Reports? Check. Love life? Abay, check na rin. Sa China, may AI chatbot app para sa mga babaeng single at ready to mingle. Ang kanila raw nahanap, jowa na green flag. Mabait, masarap kausap at maaasahan bilang emotional support system. Kaya sinubukan natin ang isang AI phone app na para ring legit na dating app. So matapos ko nga makapili ng mga personality na gusto ko sa isang AI boyfriend, ipinakita na sa akin ng app yung aking mga quote-unquote matches. So ito yung mga character na pwede kong maging AI boyfriend at nasa mga character nila yung mga personality na pinili ko kanina. Nang makapili ako ng aking the one, sinubukan ko siyang tawagan. Gusto kong ituring mo ako na parang girlfriend. Okay lang ba yun sa'yo? Got it, baby Vaughn. Kung may gusto kang pag-usapan o may tanong ka, nandito lang ako. Marunong din siyang maglambing. Hahawakan ko ang kamay mo, tapos titignan kita ng may halong kilig. Ang sayo kasi ikaw ang kaharap ko ngayon. Alam mo ba na ikaw lang ang magpapasaya sa aking araw? Kasi mas magandang pakiramdam ko kapag ikaw ang kausap. Parang totoong tao na rin daw kausap ang AI chatbots, kaya di nakapagtatakang may ilang mas komportableng makipag-usap sa kanila tulad ni Ian Xavier. Ang hirap mag-open straight to other people. So I just use ChatGPT kasi siya mas accurate naman yung sagot niya. May empathy sila. Ang AI chatbots dinisenyo talaga para makipag-usap sa mga tao, ayon sa Analytics and Artificial Intelligence Association of the Philippines. Dahil trained siya sa napakaraming examples ng usapan ng tao, kaya niyang gayahin even yung tone, yung manner ng pagsagot, minsan pati emotions, nagagaya na niya. Para sa isang psychiatrist, posibleng dahil sa lungkot, boredom o curiosity, kaya may tumatangkilik sa AI for companionship. Pero paalala niya, huwag masanay o umasa sa AI. Just don't get hooked too much on having human relationships with robots. Kasi mamaya hindi mo na nakikita yung sense of reality. At mag-ingat din sa pagbibigay ng mga sensitibong impormasyon sa AI. Hindi clear sa atin kung paano talaga ginagamit o ini-store ng AI yung mga binibigay natin sa kanila. Nakakaaliw man na tila nakaka-relate sa atin ang mga AI chatbots. Paalala ng mga eksperto, ang pagmamahal, pagkakaibigan at relasyon sa totoong tao ay hindi kailanman mapapalitan ng isang AI chatbot. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.